may pinapakalat na breaking news daw. Si Banat Bay, posted by Mo Kauson, na ang sabi, si Digong natagpo ang unconscious. Banat Bay 2.0, September 27. Shinare mga kababayan ni Mo Kauson Vlog. Yan o, breaking news. PRRD, natagpo ang unconscious. Ano niya, Mr. Maravillas, masasabi mo? Plus ito pong panlilinlang. Sabi dito po sa report ng ABS-CBN 1 hour ago pa lang, Vice President Sara Duterte slams the ICC for the continued detention of former President Rodrigo Duterte, urges them to rectify gross injustice and assure the former President proper care and humanitarian considerations. Citing credible information received by the family from hospital sources, Duterte claims ex-President Duterte nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito tayo sa ating podcast, Live with Dante M. May pinapakalat na breaking news daw. Si Banat Bay, posted by Mo Kauson, na ang sabi, si Digong natagpo ang unconscious. Banat Bay 2.0, September 27. Shinare mga kababayan ni Mo Kauson Vlog. Yan o, breaking news. PRRD, natagpo ang unconscious. Ano niya, Mr. Maravillas, masasabi mo? Plus ito pong panlilinlang para yung mga tao mag-alsa. Lumusob sa Palasyo Malacanang kasi tinuturo dito yung ating Pangulo ang siyang nagkidnap, nagpakulong sa ICC kay Digong. Ganoon mga kababayan ang narrative nila. O ngayon, nagpakalat si Banat Bay ng balita ngayon, breaking news daw. Ito, pakinggan natin. Siguradong ibabiral na naman po ito ng mga DDS para gatungan yung ating mga mamamayang Pilipino, lalo yung mga supporters nila na mag-alsa laban sa ating Pangulo. At iupo na si Sara. Dati military po, ginagatungan na mag-withdraw na ng support. Yung mga post ni Bobby Tiglao. O, dito muna tayo sa pinapakalat po. Breaking news daw ni Banat Bay. Breaking news mga kababayan, si PRRD na natagpuan ng gold shoes sa kanyang kwarto. At ngayon naman, maayos na ang kalagayan after many tests na ginawa. Ako po, alam niyo, ito po ay nanggaling mismo kay BP Sara Duterte. Yan po ang kanyang bagong status ngayon. At sabi niya nga, sana ito galing mismo daw kay BP Sara. Nalaman lang nila ito through a source in the hospital. Alam niyo, talagang dapat talaga pagbigyan po yung interim release ng PRRD. Hindi naman po siya alam na yung agenda po, interim release. Hindi na po yan lalayo, di ba? Kung sabihin yan lang sa dahil walang problema. By the way, alam nga napapakalit po na pinayagan na po yung interim release. Hindi po totoo yan. Fake news po. Hindi sila magkasundo sa mga pinapakalat. Napapakalat po yung mga ganyan type page na mga Trump. Yung mga dating hindi naman political na page na naging pro-Duterte page. Yan po ay Trump. At pagka-share mo at pinuso mo yun, ikaw ay matatag na fake news. Sasabihin na naman nila fake news sa mga Duterte supporter. Alam nyo, huwag mo tayo magpapadala sa ganyan. Okay? So ipanalangin lamang po natin si PRRD. Natagpuan daw si Digong na unconscious, pero okay na daw. Pag naniwala kayo dito sa mga pinapakalat nila, ang ibig sabihin niyan, mga uto-uto kayo. Sabay, react naman po ng mga minions nila. Lord, help! Huwag niyo po pabayaan si PRRD. Naniwala sa kanilang mga drama. Sana naman po okay si Tatay PRRD. Pagaling po kayo, mahal naming Tatay Digong. Dapat managot at paimbestigahan kung sino yung kupal na pinapasok. Alam na mga kababayan ang gusto nilang palabasin na yung pag-collapse na kwento-kwento man lang nila. Yung sinasabing naging na-unconscious si Digong dahil pinintulutan ng ICC yung embassy official na bisitahin siya. Galit na galit sila mga kababayan kasi nabuking na hindi man totoo yung kwento ni Kaufman na si Digong nagka-amnesia. Cannot stand trial. Nagets ninyo kung ano yung narrative nila po? Sino support nila? Yung mga naunang statement ng abogado ni Kaufman po. Maniwala lang tayo po sa official release ng ICC. Kung ano yung sinasabi ng ICC. Lalo yung halimbawa, official renouncement ng doktor.
Kasi may doktor po doon. Kung na-unconscious, nag-collapse si Digong, may records yan sigurado doon sa ICC hospital kasi katabi lang po ng detention cell ni Digong, yung hospital. Kaya mas maayos na nandun lang siya para maagapan kaagad kaysa i-interim release. Pagkatapos, wala man pong hospital na malapit. Di ba pa? At alam natin yung agenda sa interim release. Hindi na babalik si Digong. Yan ang plano nila. Kung kagatin yung kanilang drama ang ICC judges. Tama po yung ating mga analysis. Yan ang post mismo ni Kitty Duterte. Good news, makakalaya na si Tatay Digong. Thanks God, salamat Ginoo. Pero yung mga post ng mga minions nila, nakalaya na daw. Interim release, granted. Di ba pa? Pero si Banat Bay nagsabi, huwag daw maniwala sa kumakalat na nakalaya na. Fake news daw yun. So, kahit sila mga kababayan, hindi magkasundo sa kwento. O ngayon, nagpalabas po ng statement si Sara Duterte. Yan po. Sabi dito po sa report ng ABS-CBN, 1 hour ago pa lang, Vice President Sara Duterte slams the ICC for the continued detention of former President Rodrigo Duterte, urges them to rectify gross injustice and assure the former president proper care and humanitarian considerations. Citing credible information received by the family from hospital sources, Duterte claims ex-President Duterte had to be subjected to lab tests after being found unconscious on the floor of his room. The family was not informed of the accident and no explanation was given. So pinick up na rin pala ng ABS-CBN po yung breaking news ni Banat Bay na ang source si Sara mismo. Si Sara Duterte po, ang mga kwento po, hindi reliable kasi madalas kasinungalingan. Maniniwala tayo, mga kababayan, kung yung doktor mismo ng ICC sa hospital ang magpalabas ng statement. Pero kung mga statement galing po sa kanila, makaduda. Nang agenda lang po ay para i-pressure ang ICC na pagbigyan yung interim release. At malamang itong statement na to ni Sara na breaking news ni Banat Bay para gatungan yung mga tao na mag-alsa laban sa administrasyon. Kasi di ba, nagsalita si Bongo na pag may nangyarian niya kay Tatay Digong, baka tuloy magkagulo. Nagbabanta si Bongo kasi di ba nagsalita siya doon sa Senado na pagbigyan yung interim release, may resolution siya. Sila ni Bato de la Rosa, urging the government na pagbigyan yung interim release. Kasi daw si Tatay Digong, harmless na daw, magiging harmful. Halimbawa may nangyari na masama sa kanya, ang ninimin kung mamatay sa loob ng detention cell, magiging harmful po daw sa ating gobyerno. Di ba? Connect the dots. Pag pinagtay natin yung kwento, yun ang script nila mga kababayan. Kaya ngayon, hindi na nakapagtataka kung ang kwento na pinalalabas ni Sara na himatay si Digong. Pero okay na daw. Sabay statement, palabas ng statement po for humanitarian concerns. Basahin natin po. Yan. A statement on humanitarian concerns in relation to the continued detention of former President Duterte. The Philippine government's admission that a so-called welfare check was surreptitiously conducted confirms that the ICC has allowed agents of the government that abducted former President Rodrigo Roa Duterte to intrude upon him and exploit his frail and compromised health. This is nothing less than an abuse of power against a vulnerable individual. In addition, credible information received by the family from hospital sources reveals that former President Duterte had to be subjected to laboratory tests after being found unconscious on the floor of his room. The family was not informed of the accident and no explanation was given. Baka nakatulog lang, unconscious daw. These alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of FPRRD. Even the most basic care for the complaint of an ingrown toenail easily treatable cannot be done swiftly. The ICC has persistently ignored the clear need for a 24-hour bedside caregiver. The continued detention of former President Duterte under such troubling condition is not only unjust but inhumane
It amounts to punishment without having been convicted of any crime. Iso yung mga na-EJK nga po. Wala man lang yun na bedside nurse or caregiver. Diretso na sa sementeryo. Tama ba? Hindi man sila convicted of any crime. Lalo yung mga batang paslit na nadamay po sa war on drugs. Tama? Sabi ni Sara dito, the ICC is to remain, if the ICC is to remain true to its mandate, as a court of justice, it cannot turn a blind eye to the health and wellness condition of FPRRD. To deprive an elderly man abducted, denied his rights under Philippine law, and subjected to surveillance disguised as welfare checks of basic dignity and proper care is not justice. This is cruelty. Yan naman ang tawag ninyo po doon sa IJK. Justice yun para sa inyo. Yan ang tanong dyan. Gusto ninyo ng justice kay Digong, pero walang justice kayong minimension doon sa mga victims ng AJK. Di ba? Ay Digong, may justice po. Bakit? Buhay pa siya ngayon. At isinasa ilalim sa due process. Kaya nga siya may kaso. Pero yung mga na AJK, walang kaso. Nasa sementeryo na lahat na sila kaluluwa. You see? Halimbawa pa, totoong na-unconscious si Digong. Si Digong, di na-unconscious lang. Pero yung mga victims po, wala na. Eternal, permanente na. Nawala na dito sa mundo. You see? Whereas si Digong, nakakausap pa ninyo na bibisita. At ang sabi nga, doon sa breaking news ni Banat Bay, after daw na matagpuan unconscious, okay na. O di, okay na pala. Di ba? Maswerte siya. Mapalad. Okay siya. Naimasmasan pa. Kung totoo, pero tingin natin, parte ito ng drama. Tingin ninyo ba mga kababayan, para ma-pressure yung ICC, pagbigyan yung interim release ni Digong. Yun ang strategy nila para hindi matuloy yung trial. Pag nalimbawa pinagbigyan yung interim release, nailabas mga kababayan sa kung anong host country sinasabi nila, may iba na naman silang magiging kwento para hindi na makabalik si Digong sa ICC. Nagets ninyo ba? Mahilig sila sa pagtay-tay ng kwento. Yan sabi ni Sara, FPRRD is not a flight risk, has never threatened witnesses or complainants, and has no intent to assume the office of mayor. There is no other reason for his continued detention except to make him suffer for the complaint of disgraced former senator. The ICC should act now to rectify this gross injustice and ensure the former President Rodrigo Duterte is afforded the proper care and ultimately the humanitarian consideration she rightfully deserves. Thank you. Sara Duterte, Vice President of the Philippines, September 27, 2025. Yan Ito sana mga kababayan, mas okay kung ito po in-address niya mismo sa sa mga ICC judges. Pero kung ito statement para sa publiko, para sa mga mamamayang Pilipino po, alam na natin ang intensyon, panggagatong, para yung mga tao sumusuporta sa kanila, hindi man gumagalaw po, para mag-alsa kay President Bongbong Marcos, mag-alsa na ngayon. Kasi pinalalabas nila, mamamatay na si Digong sa ICC detention cell. Nag-collapse na po. Yan ang kanilang kwento. Sabi ng mga nag-react dito, sabi ni Chit Balucanag Sanchez, look who's talking. We never heard an howl from the Dutertes while Tokang was happening. Sabi ni Cristina Mateo, sos drama na naman. Sabi ni RC Ravesa, sabi nga ni Clarice, ang OA, baka trip lang matulog sa floor, inistorbo nyo. Nagising nga, tapos okay na daw. Hanggat hindi po yung mga doktor yung nagsabi, ICC doctors po, pag tayo maniwala sa kanila kasi alam na natin ang kanilang mga kwento. Sa 10 kwento, 12 yung hindi totoo. Sabi ni Max Sorano, humanitarian concern, naisip ba ng Duterte yung panahon ng tukhang? Sabi ni Vincent Paez, na-booking ang drama na. Sabi ni Silvio Di Umampo, 24-hour bedside caregiver for ingrown toenail. Kailangan po kung gusto ninyong caregiver na talagang asikasuhan siya, i-deliver na rin si Batot sa si Bongo para mag-asikaso kay Digong. Sabi ni Louis Andrew Aizon, funny how ironic you're asking for humane treatment. Paano na lang yung mga pinatay nung
during the War on Drugs campaign. Walang maniwala po sa kwento ni Sarah saka ni Banat Bay. Yan po mga kababayan, yung ating short video ngayon dito sa ating podcast. O lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.